mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Sa mga walang garahe, hindi na uso ang basag kotse. Nakaparad ng truck na biktima ng sipsip diesel. Ang modus na yan sa pool sa CCTV. Sa QC naman, imbis na sa gasolinahan, bakit sa bahay na yan nag-iimbak ng diesel? Ang latest sa paihi, aalamin natin live. Lahat ng kalokohang yan dahil sa sobrang mahal ng diesel na umabot na ng 170 pesos ang 1 litro. Road to 200 pesos is real na ba? Abiso naman sa mga mahilig mag-inuman sa kalye, bawal na ang ganyang happy-happy. Hindi na kasi yan uubra sa DILG. Mga nagtitinda ng mga portable generator, lumakas ang benta ngayong may krisis sa langis. Dapat na ba talagang bumili niyan? Eto na nga. Jay Cuenca at Rabia Mateo spotted na holding hands while walking sa mall. Tapos na ang Holy Week, back to reality na ulit. May panibago na namang malakihang taas presyo sa petrolyo. At ang kada litro ng diesel, halos 20 pesos ang itataas. Yan ay kahit pa padaraanin na raw sa Strait of Hormuz ang mga barko maghahatid ng langis sa Pilipinas. Pero teka muna, meron nga bang oil tanker vessel ang Pilipinas? At live mula sa EDSA Mandaluyong nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang mga susunod na hakbang ng gobyerno dito sa walang patid na mega oil price hike? Alam mo, Julius, nakatakda nga sanang magsagawa ng isang press conference ang Department of Energy ngayon para ipaliwanag itong energy situation natin sa bansa. Pero hindi ito natuloy dahil sa ilang priorities na kailangang unahin ng DOE. Hikaos na. Mukhang maghihikaos pang lalo ang publiko dahil sa panibagong big-time oil price hike bukas. Sa abiso ng Shell, papalo ng halos 20 pesos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, halos 6 pesos ang itataas, habang ang kerosene, 9 pesos and 10 centavos ang hike kada litro. Ibig sabihin, papalo sa 170 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gasolinahan, habang 120 pesos per liter ang gasolina. Mula nang pumutok ang gyerang Amerika-Israel laban sa Iran, walang tigil na ang pagsirit ng presyo ng langis. Isa sa pinakatinamaan ang mga kapatid nating tsuper. Ang driver nga ng operator na si Dodong Adlawan, iniwan na siya dahil wala na raw kinikita sa pamamasada. Kahit daw kasi ibinaba na ni Mang Dodong sa 500 pesos ang dating 700 pesos na boundary. Luging-lugi na talaga. Ang ending, siya na lang ang namamasada. Nagbaniho ako kasi pag di ako magbaniho, sa tanda ko to, 70 years old ako, dahan-dahan ako maniho kasi pag di ko imaniho itong jeep ko, wala kami sasaingin. Ang jeepney driver naman na si Jun Almonte, nagpapasalamat na lang sa mga mababait na pasahero. Nung isang araw, may nagbayad sa akin, nagbayad ng 50 pesos. Ang sakay ko naman 2 piso, 2 pasahero lang. From Santa Ana to Paura, sabi, sige naman, 50 pesos. Hindi na niya ako hiningi ng suga. Thank you po, sana maraming katulad nyo. Ganun na lang ginagawa namin. Nakaka-recover kami. Walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang gyera. Pero ang sigurado ngayon, pumayag na ang Iran na ligtas na makadaan ng Philippine-bound vessels at Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Ang daanan ng 20% ng global oil supply. Pero paglilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi agad-agad bababa ang presyo ng petrolyo. Ang sigurado lang daw sa ngayon ay ang patuloy na pagdating ng supply at stability ng petrolyo sa bansa. Sinigundahan din ito ng palasyo. Ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods and Philippine crew. Ang pinag-usapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Bagamat wala pang sagot kung ano na ang susunod na solusyon sa patuloy na tumataas na presyo ng langis, may buwelta si Palace Press Officer Claire Castro sa ilang kritiko na pumupuna kung meron ba talagang Philippine vessel na dumaraan sa Strait of Hormuz. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa nating Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po
ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. May mungkahi naman si Senator Win Gatchalian para mapanatili ang supply ng langis sa bansa. Una, ang pagbibigay ng incentive sa gagamit at gagawa ng electric vehicles. At pangalawa, ang pagpapatupad ng fuel rationing at volume cap. So marami na rin bansa ngayon, the latest na nakita ko mga around 7 or 8 countries na nagkakaroon na sila ng yung volume cap, yung hanggang 50 liters lang ang pwede mong ikarga or rationing. No? So kaya ako, part ng aking preliminary report is mag-implement na tayo ng ganitong rationing para mapahaba natin from 50 days. Kung kaya nga gawin 120 days, so much the better. No? Alam mo, Julius, Cheryl, kanina lamang medyo mahaba yung pila ng mga sasakyan na pumipila dito sa gasoline station na kinatatayuan ko para magpakarga na ng kanilang diesel. Just the same, ngayon sa mga oras ito, medyo marami pa rin sila, bagamat nabawasan nga yung pila. Alam mo, sa ngayon ay umaabot ng 131 pesos ang kada litro ng diesel dito sa gasolinahan na ito at nasa 89 pesos naman ang kada litro ng gas. Nagpaabiso naman ang Petron na simula bukas ay madadagdagan ng 18 pesos and 80 centavos ang kada litro ng diesel at nasa 4 pesos and 90 centavos naman ang kada litro ng gasolina. Julius, Cheryl. Gerard, sa ngayon ba ay ilang araw na lang yung supply ng langis sa bansa? Cheryl, ang sinabi sa isang hearing sa Senado kanina ay nasa about 50 days yung natin, yung supply natin ng langis dito sa bansa ngayon. At yun sinusubukan nilang stretch. May mga dumadating naman daw na deliveries pero yun nga, ang goal ay mapahaba pa yung araw na pwede natin magamit itong supply na ito, Cheryl. Gerard, ngayong linggo ay inaasahan na pumalo around 150 pesos yung kada litro ng diesel. Pero ang tanong ng karamihan ay posible nga ba daw talagang pumalo sa 200 pesos ang kada litro ng diesel? Alam mo, Cheryl, sabi ng mga sources natin sa industriya, sa ngayon medyo mahirap mag-speculate pero given what's happening right now sa international market, pataas pa rin ang presyo ng langis doon sa mga pinagkukunan natin. Kaya sa ngayon, kung hindi magkakaroon ng ceasefire, kung hindi magkakaroon talaga ng agreement sa pagitan ng Amerika at ng Iran, hindi malayong umabot sa 200 pesos per liter ang presyo ng diesel, Cheryl. Nako, sakit naman yan, Gerard. Pero magre-real talk muna tayo, no? Katulad ng sinabi ni Energy Secretary Garin, hindi raw talaga agad bababa ang presyo ng langis. Ngayong pwede nang dumaan ang Pilipinas dito sa Strait of Hormuz. Pero syempre, ang tanong pa rin ng ating mga kababayan, makakatikim pa ba sila ng rollback eventually? Nako, Julius, sabi ng mga sources natin sa industriya, kahit sapat yung supply natin, actually kung tutuusin, mas maganda pa yung supply situation natin kumpara doon sa ibang mga kalapit bansa natin. Yun ang sinasabi ng Department of Energy. Pero yung rollback na hinihiling ng marami, malayo pang mangyari sa ngayon dahil yun nga, sa pataas ang presyo ng nung mean of Platts Singapore, yan yung pinaka-benchmark natin. Yan yung tinitingnan natin basihan ng presyo natin ng refined fuel, yung gasolina na at yung diesel na maaaring gamitin. At sadly sa ngayon pataas pa ito. So baka medyo matagalan pa bago tayo makatikim ng rollback. Yan ang real talk natin, Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. May niluluto na namang panibagong tigil pasada sa mga susunod na araw ang grupong Piston. Pero may tigil pasada man o wala, maraming tsuper ang ayaw na talagang pumasada. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, anong plano ng tsuper na hindi papasada? Paano na sila? Cheryl, sa pakikipag-usap nga natin sa mga tsuper kanina ay karamihan sa kanila ay talaga namang gusto ng gumarahing tuluyan dahil nga bukod sa wala ng kinikita ay sunod-sunod pa nga raw yung pagtaas ng presyo ng langis. Yung ilan sa kanila ay nag-iisip na ng panibagong pagkakakitaan kahit maliit lang daw yan at yung ilan naman ay nais na ngang umuwi ng probinsya. Kumbaga sa Tambucho wala na raw maibubuga ang mga tsuper para kumita ng disente. Halos lahat sila tila gulong na walang hangin at hindi na makausad dahil sa taas ng presyo ng langis.
Si Mang Arnold pumapasada na lang para makaipon ng 1,000 pisong puhunan sa maliit na negosyong naiisip. Malamang to, baka magtinda na lang muna kami ng asawa ko ng palamig sa bahay. Hindi ko na nga po alam kung paano pong hanap buhay ang gagawin ko dahil ito na po ang kinagisnan kong hanap buhay. Nawalan na raw ng pag-asa si Mang Arnold na makakabangon pa mula sa nakakaiyak na presyo ng petrolyo. Bukas nga, nakaamba na naman ang panibagong oil price hike. Mataas na nga ang presyo na uubusan pa ng supply ng petrolyo gaya na lang dito sa gasolinahan na ito sa EDSA Guadalupe. Simula bukas, epektibo na ang halos 20 pesos na taas presyo sa petrolyo. Kaya posibleng pumalo na sa 170 pesos ang kada litro ng diesel. Ang grupong Piston naglabas ng computation. Sa 170 per liter daw na diesel, 25 pesos doon na pupunta sa VAT at excise tax. Kaya kung kumukonsumo sila ng 30 liters kada araw, 750 pesos ang napupunta sa buwis sa langis o katumbas ng 22,500 pesos kada buwan. Perang maiuuwi na sana nila sa kanilang mga pamilya kung tatanggalin ang excise tax. Pero tuloy pa rin ang kaltas ng buwis kaya ang mga tsoper parang mas mahirap pa raw sa daga. Uso na sa driver ngayon altanghap. Yung tawag namin altanghap, pinagsamang almusal, tanghali at hapunan. Isang kain na lang ang ginagawa ng isang pamilya sa isang araw, para maipisan yung kumakalam na sikmura. Itong altanghap na ito ay dulot ito nung patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Niluluto na rin ng Piston at iba pang transport group ang mga tigil pasada sa mga susunod na linggo. Pangangalampag daw ito sa gobyerno na aksyonan ng problema sa langis. Ang mga tricycle driver nagpakarga na bago pa magtaas ulit bukas ang presyo ng petrolyo. Pinag-aaralan pa nga kung anong magagawa natin ito. Sa panahon ngayon, mataas na rin bilihin. Kung hindi orasar, walang pasahero, lugi sa gas. Kasi paghatid ng pasahero, wala ka nang madadampot babalik. Ang isa namang commuters group na mahagi ng libreng tanghalian sa mga tsoper. Isang supot ng adobo at kanin ang kanilang ipinamahagi sa mga dumaraang tsoper. So yung mga maliliitang donasyon, 10 piso, 50 piso, hanggang sa mga malalaki, may nagdo-donate sa amin, 1,000. Yun yung inipon namin para makapaglunsad nitong kusina. Ang City Government ng Maynila naglaan naman ng libreng sakay habang maraming jeep pa rin ang nakagarahe dahil sa taas ng presyo ng langis. Cheryl, bukod nga sa PUV sector ay kinumusta rin natin yung mga private vehicle owners. At kanina nga ay marami rin sa kanila ay nagsabi na nagdadalawang isip na sila na i-keep o panatilihin pa yung kanilang mga unit. Nais na nila itong ibenta at mag-shift na nga doon sa hybrid o yung mga electronic vehicles. Dahil nga sa sunod-sunod na taas ng presyo ng produktong petrolyo ay naniniwala sila na hindi raw agad-agad naman yung rollback niyan. So sa ngayon ay pinag-iisipan nga nila ay maging praktikal sa mga susunod pang linggo dahil nakikita nila na magtutuloy-tuloy pa nga yung mga mega oil price hike. Cheryl. Riniel, kumusta na yung bigayan ng ayuda sa mga tsuper? Tapos na ba yun? Cheryl, ayon nga dito sa DSWD, magre-resume yan ngayong linggo. Pero as of now ay wala pa silang mga specific dates and location. Pero yung nakatoka ngayon ay yung mga provincial PUV driver natin. Sila yung makakatanggap sa ngayon at may mangilan-ngilan pa dito sa may Metro Manila. Sila naman yung mga hindi nabigyan dahil nga doon sa nag-overlap yung kanilang mga detalye o yung mga information noong nakaraang linggo sana na nagbibigayan nga ng ayuda. Pero Cheryl, nung nakausap natin yung ilan na nakatanggap na dito na mga tsuperno kanina, ay sabi nila na pasalamat pa rin sila, meron, pero sa ngayon daw ay tila hindi nila naramdaman yon dahil nga naninindigan itong Piston na patsi-patsi yung naging sistema nga ng pagbibigay ng ayuda o tinatawag din nila itong band-aid solution na hindi nga raw ito pang matagalan at hindi ito mararamdaman sa ganitong klaseng krisis. Cheryl. Riniel, maliban sa mga tsuper, may nakausap ka bang ilang operator dyan? Kasi, di ba, tiyak na apektado rin sila kapag tuluyan na magdesisyon ang mga tsuper na wag nang bumiyahe. Cheryl, yung mga operator na nakausap natin kanina ay parang sadlak na rin sila dito nga sa nangyayaring krisis. Yung isa na nakausap natin, si Mang Berto, meron siyang 10 unit. Pero sa ngayon ay 5 na lamang yung pinalalabas niya. Biyahe yan
ng doon nga sa may ruta ngayon ng Maynila. Pero yung 5 na yon from 1,200 na daily sana na boundary sa kanya, tinapyas niya una ng 800 at nung sumunod nga na linggo ay tinapyasan niya pa ito ng 700. Pero nung ikatlong linggo na, nung 500, kahit 500 na lang yung nais niyang ipa-boundary ay hindi pa rin ito mapunan nung kanyang mga tsoper. So sa ngayon, isa na lang yung namamasada doon sa kanyang 10 unit at siya pa mismo yung naglalabas nga ng unit na yon. Cheryl. Maraming salamat, Riniel Pawid. Sa mga kapatid nating walang garahe, doble ingat po at baka mabiktima kayo ng sip-sip diesel modus. Sa Quezon City, nasimot ang 10,000 pisong halaga ng diesel na naka-full tank lang na delivery truck. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Dahan-dahang huminto ang kotseng yan at tinabihan ng nakaparadang truck sa Corvette Street sa Barangay West Fairview sa Quezon City. Ilan saglit pa, bumaba ang driver nito at may kinuha sa likod ng kanyang kotse. Hindi na naaninag sa CCTV pero sa pagkakataong yan, winasak ng driver ang takip ng tangke ng gas ng trunk. Gumamit siya ng hose para paihiin o sipsipin ang diesel na laman ng truck papunta sa container sa likod ng kanyang kotse. Tumagal yan ng ilang minuto. Nang masimot ang diesel truck, saka lang umalis ang kotse. Laking gulat na lang daw ng may-ari nang ayaw nang tumakbo ng kanyang truck. Ibiyahe kasi kami nung madaling araw. Tapos yung driver namin nakita, ba't empty? Full tank lang namin eh. Agad daw nilang tiningnan ang gilid ng truck at doon pa lang nila nadiskubre na nasimot ang krudo nito. Tapos nakita niya nga dun sa mismong gas tank, sira na yung cap. Tapos pagkatingin nga namin, wala na talagang gas. Tapos parang sinira yung pinaka-gas tank namin, tapos parang sinip-sip na ng siphon ba. Mabilis lang, 18 minutes. Kamot ulo ngayon ang may-ari ng truck dahil bukod sa 10,000 pisong halaga ng nawalang diesel, na-delay pa ang delivery nila ng baboy. So talaga siguro naghanap sila ng biktima, tapos natsambahan yung sa amin na nakalabas yung gas tank. Eh, ang hirap buksan yan, sir eh. Kasi nakalak talaga yan eh. Oh, pero we shouldn't, sir. Pare-pares lang naman kami naapektuhan ng pagtaas ng crudo eh. Nagpa-blatter na sa pulis at sa barangay ang may-ari ng truck. Umaasa siyang mahuhuli ang driver na nagpaihi ng diesel sa tulong ng kuha ng CCTV. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Pistado ang libo-libong litro ng diesel na inimbak sa isang bahay sa Quezon City. Natatakot daw ang mga residente na baka pagmulan yan ng sunog. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, anong update dito nga sa nabistong imbakan dyan? Cheryl, ikinababahala ng mga residente ng Barangay Sacred Heart, Quezon City, itong tangke sa loob ng isang bahay. Nilagyan kasi ito ng diesel mula sa isang tanker nitong Sabado na ayon sa Bureau of Fire Protection, delikado at kailangan ng kaukulang. Nagsasalin ng petrolyo ang tanker na yan nang mavideohan ng ilang residente sa Barangay Sacred Heart, Quezon City, gabi nitong Sabado de Gloria. Diesel ang inililipat sa isang tangke sa loob ng isang bahay. Lubos siyang ikinabahala ng ilang residente. Nangangamba silang pagmulan niya ng sunog o pagsabog, kaya agad nila itong idinulog sa mga otoridad. Hindi namin alam kung gaano kalaki ang sakop ng na yan sabog yan. Kasi ang ginagawa dyan, meron dyan nagwe-welding, mayroon nagva-varnish, may nagpipintura, may naninigarilyo. So lahat may risk. At saka sa init pa. Kanina, isang team mula sa Bureau of Fire Protection ang nagsagawa ng inspeksyon. Ihahain sana ang copy ng petition of complaint, kaso walang tao sa lugar. Ayon sa BFP, 12,000 liters ng diesel ang nailipat sa tangke. According sa initial investigation ng mga tao na nandyan, for private consumption lang kasi accordingly may tracking business yung may-ari niyan. So parang bumili siya ng diesel from supplier, dyan niya inilagay. Ayon sa BFP, kung walang maipakitang mga kaukulang permit ang may-ari ay maglalabas sila ng notice para ipaalis ang diesel. Umaasa ang mga residente rito na maialis kaagad itong tangke na nilagyan ng diesel. Patuloy pa ang investigasyon patungkol doon sa posibleng reklamong kaharapin nitong may-ari ng bahay. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Dave Abuel.
Pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office ang TNVS driver na nanakit ng gas attendant noong nakarang linggo sa Bacoor, Cavite. Matatandang tinulak, sinakal at binantaang papatayin ng driver ang gas attendant dahil sa may problema sa transaksyon. Sa show cause order na inilabas ng LTO, kailangan humarap ng driver sa tanggapan ng ahensya sa April 14 at ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat maharap sa reklamo. Sinuspindi na rin ang kanyang lisensya ng 70 araw, kasabayan ng paglalagay ng kanyang sasakyan sa alarm status. Pinagbabaril ang isang estudyanteng Nigerian national habang naniningil ng utang sa Taguig. Isinarado pa raw ang gate ng compound nang makapasok ang biktima para masigurong wala siyang kawala. Narito ang frontline report. Sa kuha ng CCTV sa loob ng isang compound hapon noong Biyernes Santo, maaaninag at maririnig ang pagtatalo ng grupo ng mga lalaki. Maya-maya, dalawang magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tinamaan niya ng isang lalaking Nigerian national. Patay siya matapos magtamo ng 2 bala sa likod. Base sa investigasyon, galing Cavite ang biktima at pumunta sa Taguig para maningil ng may utang sa kanya. Nagpasama pa siya sa kanyang kaibigan na isang Nigerian din. Hindi po namin matiyak kung ito po ay in the form ng pera o anuman pong kontrabando. Kasi base sa aming investigasyon, ito pong mga suspect na to ay sangkot po sa illegal na pagbebenta ng droga at saka ng mga high-grade kush. Hindi nakita sa CCTV, pero ang kasama ng biktima nagtago sa isang bakanteng lote matapos din umanong nakawan ng mga salarin. 2 sa 4 na sospek ang nasa kustodiya na ng pulisya. Sila umano ang nagbukas ng gate at nagpapasok sa biktima sa loob ng compound. Narecover sa kanila ang motorsiklo at 2 helmet na nakita sa CCTV na suot nila. Nakuha rin sa motor ng mga sospek ang halagang 34,000 pesos. Sa investigasyon, magkapatid ang 2 sospek at nakatira rin sa compound. Samantala, ang gunman at isa pang kasabwat ay nakatakas sakay ng isang puting sasakyan. Ang 2 Nigerian national ay parehong estudyante sa Pilipinas at may student visa. Ang biktima naman ay may asawang Pilipina. Naisampa na ang kasong murder laban sa 2 sospek habang patuloy ang paghahanap sa gunman at isa pang kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline, sa Eileen de la Cruz, News 5. Inagsasaksak ng padre de pamilya ang kanyang misis at kanilang panganay sa Angono, Rizal. Nasawi ang ina habang nakatakbo pa ang kanyang anak. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Inakyat ng mga pulis ang pader na yan ng isang bahay sa Angono, Rizal. Rumesponde sila sa lugar matapos makatanggap ng impormasyong may 15 anyos na lalaking pinagsasaksak ng kanyang ama sa loob ng bahay. Nasa ospital na ang binatilyo na nakatakas kasama ang 12 anyos niyang nakababatang kapatid. Pero naiwan daw sa bahay ang kanilang ina na sinaksak din umano ng kanilang ama. Sa kasamaang palad, patay na ang ina ng mga bata nang matagpuan ng mga pulis sa kwarto. Tumambad sa amin yung mother ng mga bata in bloodbath. Ang tama ng nanay ay sa leg, isang stab wound sa leg. Nakita namang buhay ang sospek sa may banyo, bagamat may saksak sa tiyan. Ayon sa pulis, nagsaksak sa sarili ang sospek. Nakita ang isang kitchen knife sa crime scene. Patuloy pang iniimbestigahan kung ano ang motibo sa krimen. Pero isa sa mga tinitingnang anggulo ang problema sa pera. Based lang sa aming interview sa relatives and sa financial struggle. Marami kasing financial obligations. Kailangan bayaran under mortgage yung bahay, then yung kumuha pa ng sasakyan, kulang din, yung mga nag-aaral. Nasa ligtas ng kalagayan at nagpapagaling ang sinaksak na anak. Stable na rin ang amang suspect na maharap sa mga reklamong parricide, frustrated parricide and attempted parricide. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Palihim na nabidyuhan ng kapitbahay ang isang lalaking akyat bahay sa Quezon City noong Biyernes Santo. Ang kawatan, sinamantala ang pagkakataong walang tao sa niloobang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Kapitana Carol De Asa. Sa cellphone video, makikitang pinasok ng kawatan ang ikalawang palapag ng bahay na yan sa Barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City. Parasahan niyang binuksan ang sliding door sa balkonahe para makapasok at magnakaw. Ilang sandali pa, bumaba rin siya.
at naglakad na para bang walang nangyari. Tinakay ng sospek ang halos 300,000 pesos na halaga ng mga relo at alahas. Agad itinawag ng uploader sa mga otoridad ang insidente noong madaling araw ng Biyernes Santo. Dito na nagkasa ng manhunt operation ang mga pulis. Mga ilang oras lang, hinanap ng mga patrollers natin, may nakita rin nakita nila yung taong nasa video. Nung nilapitan nila, sunubukan pa tumakas ng suspect, pero inabutan naman ng mga pulis natin at agad na inaresto. Na-recover mula sa suspect ang ilang ninakaw na alahas na nagkakahalaga ng aabot sa 61,500 pesos. Higit 230,000 pesos na halaga ng mga ninakaw ang hindi pa naisasauli. Nga po, gawa nga po ng Holy Week, karamihan po ng tao nagbabakasyon. So, naiwan po yung bahay na wala pong tao. At yun nga po, sinamantala na po na itong mga akit-bahay na to. Wala po akong masasabi dyan. Ba't mo nagawa yun? Pangangailangan. Napag-alamang nasangkot na rin ang suspect sa kasong pagnanakaw noong 2006. Mahaharap siya sa panibagong kaso ng robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Uhulihin na raw ang mga gang-gang na makikitang pag-alagala sa kalsada kapag 10 oras ng gabi. Bukod dyan, bawal na rin ang mag-iinuman sa kalye at ang mga nakahubad kahit pa mainit ang panahon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Tanghaling tapat nang maabutan naming nag-iinuman sa may bangketa ang ilang lalaking ito sa Binondo, Maynila. Depensa nila, hindi naman daw sila araw-araw kung mag-inuman sa kalye. Wala lang, sundo, ang over. Hindi mo pa pwede magpakasagad, may trabaho pa. Pero anumang palusot, hindi na rin ito uubra sa DILG at PNP. Kasabay ng ipatutupad na Safer Cities Initiative o mas ligtas na lungsod, diretso kulungan na ang lahat ng maglalatag ng mesa at upuan sa kalsada para lang mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Ipagbabawal din ang maglakad sa labas ng nakahubad, pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi at pagbabawal sa videoke pagpatak ng alas 10 ng gabi. Ipag-uutos ng DILG sa mga LGU ang istriktong pagpapatupad ng mga ordinansang ito. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Magkakaiba naman ang opinyon ng ilan nating kapatid sa paghihigpit. Okay lang din naman yung panukala, kaso sobrang init ngayon sir, di may iwasan ng tao magubad. Unang-una po sa lahat, may mga anak po ako malilit. Kasi po nung itong may mga pasok po yung mga bata. Siyempre po, lalo po yung pangumaga. May pangumaga po ko ito eh. Hindi sila makatulong na maayos pag may video ko. Lalo po kapitbahay po namin. Git ng DILG at PNP, ang tila gera kontra kriminalidad ay hindi nangangahulugang tumataas ang krimen sa bansa. Sa katunayan, bumaba pa nga raw ng 60% ang mga krimen sa Pilipinas kung ikukumpara mula noong 2016. The record shows bumaba talaga ang the occurrence of the focus crime. And this is attributed not only to the police but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units. Bagay na duda ang ilan nating kababayan. Pabata ng pabata yung mga nasasangkot sa krimen. Mga riot sa gabi, yung mga nagsasolvent, karamihan. Dahil dito, magdadagdag din ng police visibility sa mga eskwelahan, transportation hubs, gimikan at iba pang lugar na mas maraming tao. Paglilinaw ng DILG, gagawin din sa buong bansa itong Safer Cities Initiative. Nagkataong lamang na sinimulan nito sa Metro Manila, lalo't lumalabas na 70% ng mga krimen ay pawang na itatala sa mga urban areas o mga lungsod. Target ng DILG na isunod ng Metro Cebu, Baguio, Bacolod at Davao City. Paalala nila sa publiko, itawag lang daw sa 911 hotline oras na may irereklamong hindi sumusunod sa nabanggit na mga ordinansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, niyanig na naman ng malakas na lindol ang Bugos City, Cebu.
Nagbagsakan ang ilang paninda at nagtakbuhan palabas ang mga empleyado sa isang gadget store nang tumama ang magnitude 5.4 na lindol. Ang mga paninda ng convenience store na yan nagkalat sa tindi ng pagyanig. Agad namang nag-evacuate ang mga estudyante at mga empleyadong nasa loob ng gusali. Inilikas din ang mga pasyente ng Cebu Provincial Hospital. Naramdaman ang lindol pasado alas 3 ng hapon kanina. Ayon sa mga otoridad, isa ang naitalang sugatan sa pagyanig. Wala namang nai-report na pinsala sa mga gusali. Pero ayon sa PHIVOLCS, inaasahan pa ang aftershocks. 2025 nang madiskubre ang Bugo Bay Fault kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na siyang kumitil ng halos 80 buhay. Weather update tayo mga kapatid, patindi po yung ating init ng panahon dahil na rin po yan sa paglawak nitong ating tinatawag na ridge ng high pressure area. Nag-extend na rin po yan dito sa ilang bahagi ng Central Luzon, samantalang yung ating easterlies ang nakaka-apekto po dito sa natitirang bahagi nating bansa, sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong ridge ng high pressure area natin ay nanggagaling sa North Pacific High Pressure Area na kung saan aktibo po yan kapag panahon ng tag-init at minsan lumalawak po yan at umabot nga sa atin. Kabaliktaran ng low pressure area, ito pong ridge ng high pressure area ay nagdudulot po ng mas mababang tsansa ng pag-ulan, mas manipis na kaulapan at mas ramdam po natin ang tindi ng init ng panahon kapag nag-extend po yan sa ating bansa. Maliban dyan, yung ating easterlies ay nagdudulot din po ng mainit at malinsangang panahon sa natitirang bahagi naman ng ating bansa. Sana po natin ang matinding init ng panahon sa malaking bahagi na po yung ating bansa, lalong-lalo na sa mga kapatagan dito sa Central Luzon. Kasama na po dyan ang Cagayan Valley, Western Visayas, kasama na rin po dyan ang Bicol Region at ilang bahagi ng Palawan. Wala naman tayong inaasahang malawakang pag-ulan, maliban lang sa mga isolated o yung mga dagliang pag-ulan o thunderstorms na nangyayari tuwing hapon at gabi. Maliban dyan, paghandaan po natin at mag-ingat po tayo sa napakataas po na heat index. Pumapalo na po yan sa danger level o mapanganib na level ng heat index nitong nakaraang Semana Santa. Sa katunayan, kahapon Easter Sunday, naglaro po o umabot sa hanggang 43 degrees Celsius yung ating pinakamataas na heat index. Diyan po yan sa area ng Iloilo at tumama naman po yan sa 42 degrees Celsius diyan po sa area ng Samar, diyan po sa Northern Samar sa may area ng Katarman. Ngayong araw na ito, ang ating pinakamataas na heat index ay umabot sa hanggang 43 degrees Celsius diyan po sa area ng Quezon, 42 degrees Celsius naman sa area ng Mindoro at Iloilo. Sa Palawan po, umabot po yan sa 41 degrees Celsius, ganun din po sa area ng Northern Samar, Western Samar, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Mindanao, dyan po sa area ng Cotabato City. Magpapatuloy pa po yung matinding init na panahon sa mga susunod na araw. Sa katunayan, yung ating pinakamaiinit na temperatura ay nararamdaman po natin sa katapusan ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo. Kaya mag-ingat po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na po sa mga areas na nakakaranas ng matataas na heat index. Dito naman sa Metro Manila, yung ating matataas na temperatura o yung ating pinakamataas na temperatura ay naglalaro sa 34 to 35 degrees Celsius at ang equivalent na heat index naman yan o yung ating mga naitatalang heat index ay naglalaro sa 37 to 39 degrees Celsius. Hindi pa yan o hindi pa po yan umabot sa danger level pero napakainit na rin po niyan mga kapatid. Possible na rin po dyan ang biglang pagkahapo, yung ating dehydration, possible na rin po yan at yung ating mga heat stroke, lalong-lalo na sa matatanda. Kaya doble ingat po tayo at umiwas po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na pagdating po ng tanghali. Samantala kahapon, makapal na usok naman ang namataan dito po sa gilid ng Mount Mayon. Ito po ay hindi nanggaling sa mismong bulkan. Ito po ay nanggaling sa maaring dulot po yan ng sunog na nagmula sa mga rock flow, lava flow o magma flow na nanggaling dito po sa itaas ng Bulkang Mayon. Nakataas pa rin po ang alert level 3. So ito pong mga ganitong usok or ganitong sunog ay nagmumula kapag medyo tuyo yung ating panahon. Nakatulong na po dyan ang panahon ng tag-init dahil tuyo po yung ating mga damo, mas nauuso po yung ating mga bush fire at forest fire. Kaya doble ingat po tayo sa mga ganitong pagkakataon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Kung marami sa atin ang nakapag-rest and recharge nitong Holy Week break, ang iba naman nating kapatid tuloy-tuloy lang ang trabaho. Gaya ng My Best Friend Eman team na buong linggong ipinadama ang tunay na alagang kapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfor.
Hindi pa man ume-ere ang kapatid inspirational serye na My Best Friend Eman. Abay, itinodo na agad ng ating bagong best friend ang pagtulong sa ating mga kapatid. Mula sa libreng sakay at road assistance hanggang sa special screening ng kapatid serye sa Gagalangin Community sa Tondo, Manila. Present dyan ang mga casters na TJ Valderrama, Nino Mendoza, Sid Lucero at JM De Guzman. Kasama si Derek Cabrido. Hindi naman po talaga yung mensahe na gusto naming i-push sa show namin. Kung sino si Eman sa buhay natin at paano tayo magiging Eman sa iba. Sinamantala naman ni Dabarkad's Maine Mendoza ang Holy Week break para makapagbakasyon. Spotted si Maine sa Santa Monica Beach sa California kasama ang kaibigang si MJ Lastimosa. Wala namang bakasyon para sa team project low-key. Dahil tinapos na ng grupo ang production ng online series during the Holy Week. Sabi nga ni Jada sa kanyang caption, sobrang naninibago siya na hindi na makikita ang mga kasama sa production na naging super close na rin sa kanya. Ramdam ang closeness na yan sa exchange nila ng kapatid at lead star na si Dylan Menor. Pero ang good news, mapapanood naman ang serye sa Free TV ngayong Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod! Carlos Yulo pasok sa finals ng French Gymnastics Championship. Kapatid naman niyang si Eldrew wagi ng bronze sa FIG World Cup. At Pinay singer Cristel Herrera binigyan ng standing ovation sa Britain's Got Talent. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, nabalitaan nyo na ba yung 5 years old na batang ginilitan na at winakwakang tiyan? Napaka-brutal po ng kanyang sinapit at umuulan ngayon ng dasal para makasurvive siya. Patuloy pong lumalaban ang bata pero kailangan daw siyang dalhin abroad para operahan. Nakakagalit na malaman na nang tanungin na ang suspect sa krimen kung bakit niya ito nagawa ay ang sagot niya, wala lang. Ang buong detalye, kaugnay ng balitang yan, alamin sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral sa social media ang mga fake news tungkol sa umano'y energy lockdown. Para labanan ang maling impormasyon, kakasuhan daw ng pamahalaan ang mga nagpapakalat nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Huwag basta-basta maniwala sa mga nakikita sa social media feeds. Gaya nitong nagsabing magkakaroon ng energy lockdown mula April 20. Pati logo ng Department of Energy, ginamit. Ang sabi sa post, i-ready ang power bank, solar equipment, rechargeable fan at iba pa. Meron ding version niyan na naka-artificial intelligence. High-tech ang panluloko. Pinaghahanda po ang lahat na posibleng e-lockdown ang Pilipinas dahil sa mababa. Pero, fake news yan. Imbento lang. Ito pang isang viral. Merong announcement ang Department of Health tungkol sa emergency lockdown mula April 10. Dahil yan sa bagong variant ng COVID-19 na cicada. Totoong may cicada variant, pero fake news ang emergency lockdown. Noong March 31, sinabi ng DOH na nananatiling ligtas ang Pilipinas sa COVID variant. Pero sabi ni Communications Secretary Dave Gomez, kakasuhan ang magpapakalat ng maling balita sa social media. Katuwang dito ng Anti-Fake News Desk ang Department of Justice.
Pwedeng makulong ng hanggang 6 na buwan ang sinumang mapatunayang nagpapakalat ng fake news. Pinaalalahanan ng PCO ang publiko na suriin muna ang mga impormasyong nakikita sa online bago ipakalat. Dapat i-verify muna ito kung talagang nanggaling sa official government channels. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagpakitang gila si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo para makapasok ang team niya sa finals ng French Gymnastics Championships. Nakascore si Kaloy ng 14.833 sa floor exercise at 14.7 points naman sa vault event. Sapat na yan para mag-qualify ang team niya sa OAJLP Gymnastics. Sa susunod na buwan pa, gaganapin ang finals ng torneo. Nag-uwi naman ang bronze medal ang kapatid ni Kaloy na si Carl Eldrew Yulo sa FIG World Cup sa Cairo, Egypt. Nakascore siya ng 14 points para sa podium finish. Nakadakda pang lumaban si Eldrew sa finals ng horizontal bar event. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Isa na namang Pinoy ang nagmarka sa entablado ng Britain's Got Talent. Siya nga po si Cristel Herrera na nakatira na sa Inglaterra. Napanganga ang judges sa powerful rendition niya ng Whitney Houston classic na Run to You. Mula voice range hanggang technique, 10 out of 10 si Cristel. Sabi nga po ni Judge Amanda Holden, isa siyang complete diva. Kaya kahit hindi naka-golden buzzer si Cristel gaya ng Pinoy ding si Matty Hunyosa, deserve naman niya ang standing ovation ng buong auditorium. Susunod, ahon bill isusulong para sa mga middle class na nahihirapan ngayong may krisis sa bansa. At Jay Cuenca at Rabia Mateo, layag na ang pagde-date. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa BGC para masaksihan ang pag-launch ng pinakabagong game na talagang mapapalaban ka at patok na patok sa ating mga Pinoy. Manny Pacquiao and DigiPlus Heavyweight Partnership. Ang People's Champ na si Manny Pacquiao, opisyal na ipinakilala bilang bagong mukha ng digital entertainment. Ladies and gentlemen, the newest ambassador of Tenzone and Arena Plus. Ang partnership na ito ay magpapakilala sa bagong era ng digital gaming sa Pilipinas na layuning makapagbigay ng world-class entertainment. Today, we are solidifying an alliance that places the Filipino experience at the very center of our innovation. Hatid ng Pac-Man's official game collection ang Filipino spirit dahil ang tema ng bagong laro ay may koneksyon sa karera sa boxing ng pambansang kamao. Sir Manny, gaano ka po ka-proud na itong journey mo as a boxer be told through the games being offered by Bingo Plus and Game Zone such as Super Ace Pacquiao? I'm so proud because some of my games are truly made for Filipinos. When they play, they feel my fighting spirit. It's world-class entertainment that tells my story. Sir, question, why Sir Manny Pacquiao? He's a living legend, Yes. 8-time world champion, Pinoy na Pinoy. So like Manny, na merong credibility. DigiPlus is also positioning itself, I think, the most credible brand right now in the gaming industry, in the entertainment world also. So Pinoy game with Pinoy spirit like ni Manny, magandang collaboration talaga ito. Experience the heart of a champion now in every game. Made for Filipinos.
inspired by a Filipino champion. Eto na ang next round of gaming at dito, pwede ka nang maging champion. Mga kapatid, kaya nyo pa ba? Kaya pa ba ng inyong mga bulsa ang kaliwat ka ng taas presyo? Meron po ngayon panukala sa Kamara na posible raw magpaahon sa atin, partikular sa mga nasa middle class, as in ahon o agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo bill. Kung anong nilalaman yan, alamin sa pagbalik ng Frontline Pilipinas, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May ilang nalunod nitong nagdaang Holy Week. Noong Black Saturday sa Angat, Bulacan, patay ang 12 anyos na batang babae. Naliligo raw sila ng kanyang pinsan sa ilog nang mapadpad ang biktima sa malalim na bahagi nito. Natagpuan ng isang mangingisda ang bangkay ng bata sa bahagi ng ilog na may lalim na 15 talampakan. Sa Davao City naman, wala ng buhay nang matagpuan kahapon ng 54 anyos na lalaki. Ayon sa mga nakakita, lasing noon ang biktima at mag-isa lang na naliligo sa dagat. Sa investigasyon ng mga pulis, wala rin namang nakitang foul play sa kanyang pagkalunod. Tumataas na rin ang singil sa kuryente sa gitna ng walang prenong taas presyo sa krudo. Kaya naman ang ilan, portable generator at solar power na lang ang naiisip na solusyon. Live mula sa Raon sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, paanong diskarte ng mga kapatid natin dyan? Alam mo, Julius, sa gitna nga ng krisis sa petrolyo at gasolina, lahat ng diskarte ginagawa na ng ating mga kapatid para lamang maghigpit ng sinturon at kahit papano makatipid. At ngayon nga na ine-expect nila na tataas din pati ang singil sa kuryente. Dumarayo na yung iba dito sa Raon, sa Quiapo para maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng kuryente. Sa gitna ng krisis sa langis at tumataas na power rates nitong nakaraang buwan, ilang mga kapatid natin ngayon ang pumupunta sa electric shop sa Raon sa Maynila. Dito kasi, maraming binibentang portable solar power stations na mabibili for as low as 3,000 pesos. Charge cellphone, ilaw, fan, pero fan pwede rin kasi lang mga siguro makalating oras lang ganun. Kasi yung storage kasi itong battery medyo maliit lang. Limited lang talaga. Ito kaya portable lang talaga, limited lang. Emergency lang, ganun. Kasi importante naman ito sa kanilang charge cellphone. Yung pinaka-importante lang, ilaw-ilaw, ganun. May mga mamimili rin ng solar panels gaya na lang ni Alexander Permejo na dumayo pa mula Tanza, Cavite. Umaasa siyang makakamenos ito sa electric bill niya ngayong umaabot na sa 7,000 pesos kada buwan. Sobrang mahal ng kuryente. Kaya naisipan namin kumuha ng solar. Dito sa solar, saan lang yan, sa mga ilaw. Ilaw, electric fan, saka rep. Malaking bagay para sa amin. Madali naman siguro yan, mabawi. Gawa na yung mataas ng bill. Naabutan rin namin ng architect na si Leo na namimili ng panel. Bagamat may kamahala ng ilang sets, longevity o yung matagal na gamit at tipid raw ang pinagbabasehan niya sa pamimili. Ang solar panel is expensive in a way. But in a long run, so if you're going to compete in a different several years, malaking malaki. So it's almost, siguro yung investment mo would take around 5 years or 3 years, libre ka na. Yung ganun siya kalaki. Pumapatak sa 10 hanggang 12,000 piso ang pinakamurang solar panel set. Isang panel na yan na may kasamang baterya at inverter. Pwede na riyan ang mga basic appliances gaya ng electric fan, rice cooker at TV. Pero kung may aircon kayo, kakailanganin nyo ang mas heavy duty na set at mas maraming solar panels na mabibili ng nasa 200,000 pesos. Sa ngayon sir, bali sobrang lakas po talaga sa ngayon kasi dahil nga daw
3 months nga daw po magba-brown out, kaya po nag-hoard sila. Ano yung kadalasang binibili nila dito? Ano lang po, yung mga basic lang yung kaya nila, yung TV, ilaw, electric fan, kayang pagganahin. Yung mga tulad lang po niya, no? 1.5 watts, mga ganan. Tapos, ang kasama po niyan, na panel hanggang dito lang. Nauna na ngang tiniyak ng Department of Energy na hindi raw maapektuhan yung kuryente sa kabilangan nitong krisis sa langis dahil may sapat naman daw na oil reserves ang ating bansa kaya wala itong epekto sa power sector. Sa ngayon nga mapapansin nyo sa aking likuran, nagsisimula na magsara yung ilang mga tindahan dito. Dito kasi kanina maraming namimili, bandang mga tanghali at hapon nagsipagdagsaan yung mga mamimili ng mga solar powered or solar panels dito, pati ibang mga accessories. At ayon sa mga nakausap rin nating tindero-tindera kanina, ang medyo pangamba nila, baka daw sa sobrang dami ng bumili, magkaroon ng kakapusan naman sa supply ng mga panel at accessories. Kaya mas mabuti raw sa mga kapatid natin na kung bibili sila ay araling mabuti kung ano yung nais nilang bilhin na item, pati kung ano yung voltahe na kayang mag-contain nito, no, na gagamitin nilang mga solar panels, pati na rin yung sukat. Dahil iba-iba yung sukat nito, corresponding din ito sa iba't ibang amperes or watts, no, voltahe na kailangan ng mga gadgets or appliances nila. Yan daw ay para masiguro at makabili ka agad at maiwasan na, no, na magkaroon pa ng siksikan pagtutungo rito. Ngayon, sarado na yung iba, pero bukas daw magbubukas yung mga shops dito bandang alas 8 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Raon, sa Quiapo. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ian Suyu. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, pumanaw na ang impersonator at stand-up comedian na si Michelle O. Bombshell o Roderick Ador Kuntapay sa tunay na buhay. Kinumpirma ng ilang malalapit na kaibigan at kasamahan sa industriya ang pagpanaw ni Michelle. Wala pa pong detalye sa sanhi ng pagpanaw ng performer na kilala sa kanyang galing sa komedya at pag-i-impersonate kay dating US First Lady Michelle Obama. Nagluluksa naman ang drag community sa pagpanaw ng Cagayan de Oro-based drag artist na si Jason T. o mas kilala sa kanyang stage name na Miswa. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Miswa nitong Huwebes Santo. Ayon sa World of Wonder na producer ng Drag Race Philippines, kasali si Miswa sa Season 4 ng Philippine Reality Competition Series. Pansamantalang inihinto ang production ng reality show kasunod ng kanyang pagpanaw. Susunod, mga gamit na santo na gawa sa pilak ninakaw sa simbahan. At Gilas Pilipinas Women's Team lumikha ng kasaysayan matapos maiuwi ang silver medal sa FIBA 3-on-3 Asia Cup Tournament. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, walang patawad ang isang magnanakaw sa Bulacan. Pati ba naman ang simbahan? Hindi sinanto. Tinangay ang mga silver na gamit ng imahen ni San Miguel Arcangel. Ang detalye niyan alamin sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Wala nang sinasanto ang mga kawatan dahil pati ang mga sagradong gamit ng santo sa isang simbahan sa San Miguel, Bulacan, ninakaw. Tinangay ang espada, sibat, kalasag at pakpak ng imahe ni San Miguel Arcangel. Gawa ang mga yan sa pilak at may kabuang halagang aabot sa 235,000 pesos. Nadiskubre lang na nawawala ang mga gamit noong Sabado de Gloria. Nai-report na ito sa mga pulis. Panawagan ng pamunuan ng simbahan sa mga kawatan, ibalik na ang sagradong mga gamit at irespeto ang kabanalan ng mga ito. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis para matukoy ang mga salarin.
Imbis na Bayanihan 3, isinusulong ngayon sa Kamara ang Ahon Bill. Target nitong tulungan ng mga manggagawa, ang mga nasa middle class at yung may mga maliliit na negosyo na nahihirapan sa gitna ng problema sa petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Dapat na raw magbayanihan gaya noong COVID pandemic sa gitna ng problema sa petrolyo. Isinusulong ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang Ahon Bill o Agapay sa Hanap Buhay at Operasyon ng Negosyo Act. Mas tutok daw ito kumpara sa malawakang ayuda noong panahon ng COVID-19 sa ilalim ng bayanihan laws. Ang pinag-usapan namin parang bayanihan style yata, pero hindi ako masyado agree doon. Ang feeling ko ron, parang hindi targeted yung di ba? Unless nga, pag inayos mo, babalik ka rito sa tulad ng bill ko, na talagang tinarget mo kung sino yung dapat mong bigyan. Ano ang laman ng Ahon Bill? Una, tax relief. Yung mga manggagawang kumikita ng hanggang 25,000 pesos kada buwan, posibleng mabawasan ang buwis. Hanggang 3,000 pesos dagdag yan sa take-home pay. Ikalawa, puhunan para sa negosyo. Hanggang 250,000 pesos na interest-free loan para sa MSMEs para hindi magsara at hindi mawala ng trabaho ang mga empleyado. Ikatlo, tulong sa gastos sa krudo. May tax credit para sa logistics, freight at fuel-dependent industries na direktang tinatamaan ng oil price hikes. At para sa consumers, may planong 500 pesos na diskwento sa LPG kada tangke. Kasama rin sa panukala ang posibleng pansamantalang pagtigil sa utility disconnections, penalties, toll fees at ilang airport at port charges habang may energy emergency. Pero ang tanong, kaya ba itong pondohan ng hindi mangungutang ang gobyerno? Sagot ni Valeriano, oo, pwede raw kunin sa unprogrammed funds at savings ng gobyerno. Dagdag pa niya, kung hindi kayang magtaas ng sweldo ng pribadong sektor, gobyerno ang dapat sumalo sa pamamagitan ng bawas buwis at targeted na ayuda. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nakamit ng Gilas Pilipinas Women's Team ang isang historical run matapos nilang maiuwi ang silver medal ng FIBA 3-on-3 Asia Cup Tournament. Sa gold medal match ng torneo, nakaharap ng ating team ang Australia. At bagamat tinalo tayo sa score na 18-9, ito ang pinakaunang podium finish ng ating national team sa tournament. Pinangunahan ni Afriel Bernardino ang Gilas sa kanilang final match with 4 points. Bago yan, tinalo ng ating team ang Mongolia sa quarterfinals at ang Japan noong semis. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Ihahain laban kay Senator Cheese Escudero at Congressman Martin Romualdez. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kakasuhan ng plunder ng Ombudsman sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez. Lumabas sa investigasyon na nagsabwatan umano sina Escudero at Romualdez sa pandarambong kaugnay ng flood control scandal. Sa Mayo, nakatakdang isampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Bukod sa pagkakadawit ni Escudero at Romualdez sa flood control scandal, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2025 at 2026 national budgets. Dati nang itinanggi ng dalawa ang mga paratang. Ayon kay Romualdez, makikipagtulungan siya sa investigasyon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kasunod ng mga pinag-uusapang sightings nila together. Spotted ulit sina Jake Cuenca at Rabia Mateo.
This time, holding hands while walking sa isang mall ang aktor at beauty queen. This came after aminin ni Jake sa online show ni OG Diaz na exclusively dating sila ni Rabia. Parehong nahiwalay last year sa kani-kanilang relasyon sina Jake at Rabia. Susunod, mga bagong kapatid shows na A Secret in Prague at My Best Friend Eman mapaparod na ngayong buwan. Yan at iba pa sa pagbalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mark your calendars, mga kapatid, dahil ngayong April 27, mas pinalakas na primetime viewing ang ihahatid namin sa inyo. Back-to-back ang pagsisimula ng dalawa sa pinaka-inaabangang kapatid show sa Todo Max Primetime 5. I-reveal na ang sikreto ng tambalang Enrique Hill at Andrea Brillantes sa romantic thriller na A Secret in Prague. Inspirasyon at drama naman ang hatid sa atin ng My Best Friend Eman, led by J.M. De Guzman, Shaina Magdayaw, Sid Lucero at ang nag-iisang Miss Ay de las Alas. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow, mga kapatid. Ako po, si Jervy Wright. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.